Mga kalingap, habang kami ay nalalakad sa tabing dagat, pumaghanap ng matutulungan, ay may nakita kami na isang dalagita. Nakapansin-pansin ang ganda, habang hawak niya ang yelo na kanyang pinili. At sinundan namin siya ng aming mga mata papunta kung saan siya nakatira. At naglakas loob kami na puntahan ang kanilang bahay. Diyan nakita ko yun. Talaga po. Ano kaya ginagawa niya mga kalingap? Makasok dyan sa bahay. Ayan po mga kalingap. Ay, nagbili pala siya ng yelo. Napakaganda man yung kalingap po. Totoo yan? Nakalingap saan natin kung saan nakatira. Ayan mga kalingap. Saan pa ng bahay nila oh. Nagbili pa siya ng yelo. Tutusan yata ng mga magulang at punta natin mga kalingap. Mahirap mo. Sira-sira din bahay. Kapatid niya yata ito. Tanungin natin mga kalingap. Ano ang buhay nila dito? Tao po! Hello! Nakakita ka namin na na bumili ng yelo at sinundan ka lang namin dito. Bahay niyo ito? Ito sino yan? Ano mo? Kapatid. Mga kami, Team Kalingap. Huwag kang matakot ha. Baka takot ka sa amin. Magkapatid kayo? Dito. Kita kasi ka na. At actually na punta. Kaya sinundan ka na lang namin. Ano pangalan mo? Mian po. Mian? Ilang taon na si Mian? Mga 17 po. 16 ka pala ngayon. Mga 17 po ngayong May. Nasa tabi lang pala kayo ng dagat no? Opo. Si Jose po. kapatid mo, anong pangalan? Anong pangalan mo? Sina po. Sheila? Ilang taon ka na? 12 po. Matay sa February. February 8. Nag-aaral ka Ulit pangalan mo? Mian po. Mian, nag-aaral ka? Opo. Anong grade ka na? Mga grade 12 po. Grade 12. Si Maraki 6. Grade 6. Mga Team Kalingap kami ha, huwag kayo matakot. Hindi kami masamang tao. Dito kami para maghanap ng matutulungan. And nakita ka namin at kaya sinundan ka namin dito. Okay lang ba na makita yung bahay niyo? Okay lang po. Okay lang, pumasok. Andiyan pala si mama mo. Hello po, ate. Gusto kasi namin makita yung bahay niyo. Okay lang? Okay lang. Pasok kami. Yan, iwan namin yung sapatos namin. Kasi baka So yan, iwan ko sapatos ko baka madumihan. Tuloy po kayo. Sige po. Yan, mga kalingap. Ito na tayo. So, ito yung bahay nila. Ang liit ng kwarto nyo, Dito kayo natutulog. Po, mga kalingap.
Bakit madilim dito, te? Meron pong bitana. Ah, may bintana. Plastic po yung bitana. So, ayan po mga kalingap. Ang liit ng kwarto pala nila, oh. Dito kayo natutulog, te? Anong pangalan po, te? Rosana po. Rosana? Apelyido po. Bilyodo po. Bilyodo? So, kayo po yung nanay nila, ano? Mian at Sheena. So, ayan. Dito. Ito yung sala nyo? Hindi po. Diyan din po kami natutulog. Ah, dito kayo natutulog? Opo. Diyan sa loob, sino natutulog dyan sa kwarto? Sila mama po. Ah, sila mama mo. Ayan. Medyo ano din yung gamit nila, oh. Sobrang dami din naman, ano. Ang liit lang kasi ng bahay nila, oh. Pinamian. Ito yung misa nyo. Opo. Ayan po, mga kalingap. Dito yung ano nyo, kusina. Punta ka dyan tayo. So, ayan po mga kalingap. Ito po yung kusina nila. Bakit open na dyan, Mian? Nasira po. Nasira? Bakit nasira yan? Sa nyug po pag nabagsak. Ah, nabagsakan yung bahay nyo dito? Opo. Delikado pala. Dapat pala ano, pinutol yung maraming nyug dyan? Marami po. Diyan sa perting taas. Ay, mga kalingap, delikado pala kayo dito. Babagsakan kayo ng nyug. Ayan, oh. Butas-butas, oh. Binagsakan ng nyug yan? Opo. Ayan, mga kalingap. Wala kayong ano, misa dito? Saan kayo kumakain? Dito lang po sa Sa sahig lang? sama-sama po. Sama-sama. Ang ganda rin ni ano, no? Ni Sheena, no? Yan, sobrang dami ng gamit nila, oh. Hindi na masa drawer. Ilang taon na kayo dito, ano? Mian, nakatira. Siguro pa ano. Hindi ko na po matandaan. Hindi ko na po matandaan. Di mo na matandaan. Simula ng bata pa kayo dito? Dito ka nakatira. Sa tabing dagat. Ano bang hanap buhay ni papa mo? Para laut po. Nalambat. Naglalambat. Kaya dito kayo sa tabing dagat nakatira? Opo. Kasi madali lang mangisda yung... Minsan din po hirap sa isda. Hirap sa isda? Bakit? Ano po, uso na po kasi yung ano po baga yung pinuputukan yung dagat. Dynamite? Opo. Hindi ba bawal yan, ganun? Bawal po. Inuhuli ba yung ganun? Kasi masasira yung ano dun, eh. Yung kalikasan. Yung kalikasan, yung mga isda, yung malilit na isda, maapektuhan. Instead na lalaki yung isda, hindi lalaki kasi gawa ng dynamite. Pinaputukan nila yung mga isda. Kaya medyo hirap din sila papa mo. Opo, kapag malakas naman po yung dagat, halos wala din naman pong kita. Halos walang kita. Yung malakas yung malakas yung alon, ganun. Yung tagdagat, ganun. Ang hirap din pala pag mangisda yung hanap buhay na. Sobrang hirap po. Pero paano kayo nakakaraos dito sa pang-araw-araw niyo? Ano po, pag may extra pong trabaho, na-extra na rin din po ako. So, Para nag-extra ka ngayon? Opo, nag-extra po ako. Anong extra trabaho mo? Sa palengke po. Sa palengke? Kasi bakasyon ngayon, di ba? Opo. Walang pasok. So, ginagawa mo, nag-extra ka? Na-extra po para makaipon sa pang-school. Yun ang ginagawa mo ngayon, nag-extra ka. Magkano naman yung kita mo? Sa isang araw na po, 200. 200? Libre rin naman po lahat ng pagkain. Libre nila ng pagkain. Mga anong oras yung trabaho mo? Pasok ko po 6:30, tapos ang uwi ko bago mag 8:00 po. Gabi na din. Gabi na din. So, gabi ka na makauwi dito sa bahay? Opo.
Sipag pala ni Mian. Dahil bakasyon ngayon, siya po ay nagpa-part-time, naghahanap buhay para may pang-ipon siya sa So ngayon wala kang pasok. Wala. So may araw din na May araw din pong day off. Minsan po, Day straight ang pasok. Depende po sa amo. depende sa amo. Ang tangos ng ilong ni Mian, Parang parang Indiano. May lahi ba kang Indiano? Wala po. Ayan, mga kalingap. So ginagawa mo yan para makapag-ipon ka Opo. sa sunod na pasukan. Buti pinayagan ka ni mama mo, papa mo magtrabaho. Pinilit ko lang po. Ayaw po sana nila. Bakit? Kasi po, baka di ko daw po kaya. Kaya pinilit ko na lang po. Kaysa naman po na ang gawin ko lang po dito. Puro higa lang po. Yun. Kaya mas pinili ko na lang po magtrabaho. Kahit Pinili mo na extra. Para kahit paano may pagkakitaan ka sa siyempre maipon mo sa pag-aaral mo, di ba? Opo. Si Sheena, anong ginagawa mo dito, Sheena? Naglilinis ka. Maganda sila magkakapatid, mga kalingap po. Kaya di ako nagdalawang isip na puntahan sila dito. Ano pa mga ginagawa mo dito, Sheena? Kasi bakasyon ngayon. Yan na, naglilinis ka lang. So, pag wala si ate mo, kayo lang dito. Nandito, Sheena. Ano mong pangarap ni Sheena? Maging teacher. Bakit yan ang napili mo, Sheena? Maupo tayo. Wala kayong upuan? Wala po. Sige, dito tayo. Tayo, upo. Chinese, tayo. Sige lang, dito na. Ayan. Mga kalingap, wala po silang upuan, Ang ganda na ng magkakapatid, Bakit yan ang napili mong Bakit yan napili mo maging teacher? Para po makatulong sa mga bata. Para, Makatulong po sa bata. gusto mong magturo sa kanila. Gusto mong ibahagi yung mga natutunan mo. Ganun. Yung gusto mong makatulong sa mga bata. Ganun. Diba? Huwag ka maya. Di ba teacher yung gusto mo? Dapat pag teacher ay hindi mayain, di ba? Ano bang paborito mong subject? Mat po. Math? Bakit math yung gusto mo? Kasi po mabilis pong matuto sa mat. Mabilis kang matuto sa math. So pag halimbawa, naging guro ka na, so yun ang kumbaga major mo na ituturo sa mga bata. Opo. So tanungin natin si Ate Mian. Ano bang pangarap mo, Ate Mian? Maging doktor po. Pareho kayong dalawa. Maging doktor po. Maging doktor. Grabe yung mga gusto nilang kurso na, maging doktor. Bakit yun ang napili mo? Para po makatulong po sa may sakit. Kasi po yung lola ko po, gusto dati magpadala po sa ospital. Yung mama po ng mama ko. Kaso, sa sobrang kaanuhan po sa pera, hindi na po na idala. Hanggang, ayun po, nagbitaw na lang po. Dahil sa sobrang hirap. Opo. Yung parang Tapos, walang pera na ipapagamot. po. Tapos ang layo pa po namin. Kaya alas wala din po kasi kami. Tabing dagat din po kasi kami eh. Malayo bang dito, hospital? Hindi naman po. Malapit lang. Ang malayo po, yung lola ko po. Siguro kung may pera kayo, siguro nabubuhay pa yung Naipadala po namin. naipadala sa hospital. Kaya yun ang gusto mong Opo. gusto mong pangarap, yung doktor. Opo. Siyempre, yung doktor, magandang kurso yan. Pero kakayanan man nila mama mo. Siguro po, pero kung di man po nila kaya, pwede naman din po ako mag-working student para matupad ko po yun. Galing. Ang galing yung sumagot. So, gusto mo mag-working student Opo. para matupad mo yung pangarap mo na maging doktor.
Opo. Kaya mo bang mag-working student? Sa tingin po ng iba, hindi po. Pero para sa akin po, kakayanin po. Kung, di ba po may kasabihan naman po, pag may pangarap ka, kailangan mong gawin lahat ng makakaya mo. Yun, tama yan. Kasi libre naman din mangarap, di ba? Opo. Walang problema kung mangarap ka, pero sabi mo nga, kakayanin para sa pangarap. Yeah. Siyempre, gusto mo rin tulungan sila mama mo, di ba? Opo. Dahil talaga nakita naman natin yung hirap ng buhay dito. Kaya nga po. Gusto ko din po kasi umalis dito. Hindi ko naman po as in inaano, yung parang dinadown po yung lugar namin. Pero gusto ko din po maiangat yung pamilya ko po. Lalo na po nakikita ko po yung pamilya ko na naghihirap. Yun. Tapos bibigyan ko pa po ba sila ng sakit ng ulo. Siyempre po, iisipin ko po muna kapakanan nila bago ako. Kaya gusto ko po talaga makapagtapos. Kahit sa paraan na ako po yung mahihirapan, okay lang po, at least na nakakaya ko po. Kahit down na po ako, kakayanin po kasi iniisip ko rin po sila. Kung sakali man po matupad yung pangarap ko, sana po i-bless po nila ng tuluyan na iangat po ako ng iangat para po maalis na po sa lugar na to. Or kahit di naman po umalis sa lugar na to, mapagawa ko lang po sila ng maayos na tirahan. Mapagawa ko sila ng maayos na tirahan. Grabe yung pangarap niya, no? Ni Mian. Mataas yung pangarap ng mga kanina. Nakakagin din itong dalawang ito. Kahit na mahirap ay mataas yung pananaw niya sa buhay. At siyempre, iniisip niya lagi yung mga magulang niya. Dahil siguro naawa siya sa kanyang mga magulang na sobrang hirap ng buhay. Kaya ganun na lamang yung pangarap niya. Dito sa sa lugar niyo, tapos kahit ganito yung bahay niyo, wala ka bang sinisisi na bakit naging ganito yung buhay niyo? Di naman po kasi, ba't ko naman po pagsisisihan tong buhay na to? Kasi pag pinagsisihan ko po to, lalo lang po ako madadown. Kaya kahit ganito po ang kahirap yung buhay namin, ayos lang po. At least masaya po kami sama-sama. Yun, grabe, nakakahanga. Yun, importante no, masaya. Kahit na mahirap yung buhay, sama-sama kayo dito, masaya, at syempre, walang nagkakasakit, no? Kahit na mahirap na ng buhay, importante, hindi kayo nagkakasakit dito. Grabe. Napakatalino sumagot ni Ann. So, sino bang inspirasyon mo, ni Ann? Bakit ka nagsusumikap? Bakit ka nag-aaral? Magulang ko po, tapos yung lola ko at ate ko po. Yung lula at ate mo, sila yung inspirasyon mo. Bakit sila yung inspirasyon mo, Kasi po, sa una po, sa magulang, nakikita ko kung nahihirapan sila. Lalo na po si Papa, na paralaot. Di ba po, sabi niya dati na yung kalawang paa niya nasa dagat, tapos yung kanan na paa niya sa amin. Tapos, yung ibig sabihin niya po dun, ang ibig sabihin niya sa dagat, nasa bingit ng kamatayan po yung niya. Kasi po malayo po yun. Siyempre malayo. Tapos di natin alam yung mga mangyayari doon sa laot. Tapos biglang mabagyo, ganun. Siyempre parang buwis buhay yung ginagawa ni Papa mo, Kaya yun ang sinasabi niya sa inyo. Yung kanan naman po, na paa niya, sa amin po, nagsisimbolo po na kahit anong mangyari po, babalik at babalik po siya. Mga ilang araw ba si Papa mo doon sa laot? Depende po, pag wala pong isda, na 4 po or 5. 4 na araw? Bakit 4 na araw? Nabaon naman po sila. Nagbabaon sila. So, hindi sila uuwi hanggat Wala pong isda. wala silang isdang huli. Grabe mga kalingap, Masipag din pala ng Papa mo, nagsasakripisyo para sa inyo. Bakit parang naluluha ka, ni Ann? Kasi Ano po, inisip mo? naiisip ko lang po na, na sobrang hirap po pala ng gantong buhay. Lalo na po kung magpapasaway pa po kami. Di lalo lang po mahihirapan sila Papa at sila Mama. Kaya iisipin ko po na
mas maigi po na kahit na hirap na sila papa, mas maigi po na pag mag-aral po ako. Para kung sakali naman po na makapagtapos ako, ititigil ko na po yung pagtatrabaho ni papa na ako na lang po mismo yung magbibigay sa kanya na kung ano po yung kailangan niya. Na kunwari po na pera or gamot. If ever na magkasakit po siya, hindi ko naman po hinihiling. Ako po yung tutulong sa kanya na yung hirap po na dinanas nila na maitaguyod lang po kami. Ako na po yung kusang mag-aano po sa kanila. Aalaga po. Kaya yun ang ano mo, doktor. Opo. Kasi hindi naman habang buhay na ano, malakas sila mama at papa mo. Kasi dating din yung panahon na tatanda sila. Yan. Kung darating mo yung panahon na tatanda na sila, so, may trabaho ka na, no? Ikaw na naman yung mag-aalaga sa kanila, magpo-provide ng mga pangailangan nila, di ba? Opo. Pangilan ka ba? Ano? Pangalawa po. Pangalawa ka. Sinong panganay yun? Nasa Mindoro po. Nasa Mindoro. Grabe, nakakaano din yung ano nila, no, buhay nila dito. Talagang yung pang-araw-araw nito ay inaasa nila sa laot ng yung paglalaot po ng ano ng kanilang papa. Ayan. Grabe. Deserve din nilang matulungan mga kalingap, ano. So, saan ka kumukuha ng lakas? Ano? Mian, kapag ikaw ay talagang nahihirapan. Sa pamilya ko. Sa pamilya din. Bakit sa pamilya? Kasi po, sa kanila lang po talaga ako kumukuha ng lakas. Kagaya po dati na nape-pressure na po ako sa pag-aaral, iniisip ko po sila kasi pag dinadown ko po lalo yung sarili ko, parang wala na din po sa yung nilalaban ko na makapagtapos. Kaya sa kanila po talaga ako kumukuha ng lakas. Sa akin nga, mama at papa mo. Opo. So, grabe mga kalingap, no? Nakakabilib si ano, si Mian. Hindi na kinaya yung ano, estado ng buhay nila dito. Talagang, kumbaga, hindi niya kinahiya. Talagang ano siya. Kaya naiiyak pa siya mga kalingap. So, alam mo na yung ano, Team Kalingap? Opo. Nakapanood Napanood mo yung Team Kalingap? Alam mo si ano, Kalingap Rob? Opo. Napanood mo yun? Si Kuya Bal? Si Kuya Rob lang po. Kuya Rab lang. Si Kuya Bal, papa ni ano ni Kuya Rab. Kuya Rob. Si Kalingap Rab, siya yung ano namin. Kumbaga, siya yung leader namin. Opo. So kilala mo pala si Kuya Rab. Opo. Kami ay ano, team charity vlogger. Kami ay tumutulong sa mga mga mahihirap. Kaya ka namin na sinundan dito kasi gusto namin makita yung kalagayan. So nakita namin yung kalagayan mo. Pero hindi naman hadlang yung ano, kahirapan para Hindi naman po. hindi Minsan matupad yung po, pangarap oo. mo. Pero mas nananaig po yung hindi. Kasi po, pag pinairal ko po to, wala pong nangyayari sa amin. Kaya isipin ko na inspirasyon po to. Yun, isipin mo na ano, hindi habang buhay mahirap tayo. Ano? Basta't magsumikap lang tayo, ano, Mian. Yan nga, sinabi mo, sila mama mo, inspirasyon mo. Kasi dyan tayo mas maging matatag eh. Sa hamon ng buhay natin, sa mga pagsubok na dumating sa... Kasi ito, pagsubok ito sa atin eh. Pinanganak tayo na mahirap, pero wala tayong dapat sisihin. Kahit yung Panginoon, no, hindi natin dapat sisihin kasi ano, siya yung nag-ano sa atin ng buhay natin. Siya yung, kumbaga, siya yung nag-ano ng buhay, ng ano natin ngayon, estado ng buhay natin, bakit tayo ay naging mahirap. Pero, basta't magsikap lang tayo. Wala mang mahirap kung tayo ay magsumikap dahil sa pag-aaral. Kasi ako din dumaan din ako sa hirap eh. Pero nagsumikap ako, pero ito ganito na ang buhay ko. Kaya ako ay talagang ano po, maawain sa mga mahihirap kasi nakakita ko yung buhay mahirap talaga kasi naranasan ko yan eh. Kaya ikaw,
tuloy lang yung pangarap mo. Patuloy mo lang yung pangarap mo. Siyempre, lahat naman tayo ay dumaan sa hirap. At yun nga, naharap tayo sa mga hamon ng buhay ng ano natin. Kumbaga, binibigyan tayo ni Lord ng mga pagsubok kung paano natin malalampasan. Kaya, believe ako sa iyo kasi kahit na mahirap ang buhay mo ay talagang puno ka ng pangarap. Yan. So ayan, Nay, dito ka, Nay. So yan po, sama namin si Nanay. So, ano pangalan mo, Nay? Rosana. Ilan ulit yung anak nyo? Lahat po, Oo, 5. 5. Ilang babae? Puro babae. Puro babae. So, hindi pala madadala ni tatay ang apelido na. Kasi pag mag-asawa na sila, yung mawala ng apelido ay... Ano pangalan mo na? Rosana. Ilang taon na? 44? 40. Bata pala si ano. 40 pa lang pala si Nanay. So, ano hanap buhay niyo po, te? Nagsasama po ako minsan sa pag-inisda, sa paglalambat. Sumasama ka? Di ka ba nahirapan, Kaya mo, sumama? Ay, Grabe, ginagawa din ni Nanay sama-sama sa paglalaot. Apat na araw ka din doon? hindi po. Isang araw lang po. Isang araw ka lang. Pag 4 na araw, ayaw mo nung sumama. Kasi sabi nga ni Mia, 4 na araw doon lumalaot si Papa, si Agum mo. So, isang araw ka lang sumasama. So, tinutulungan mo yung asawa mo. Paghanap buhay. Kakahanga din si Nanay. Akala ko, dito ka lang. Pag minsan po, pag may nagpapalako ng isda sa akin, naglalako po ako. Minsan. Porsentuhan po. Minsan naglalako ka rin? Sa 100, 20. 20. Si Mia, naranasan na yung maglako ng isda? Naglalako din po. Naglalako ng isda? Pag wala po silang pumasahe papuntang school, nagtitinda po sila ng isda. Pag may palako, para may pamasahe. Nagtitinda ng isda? Bilib ako sa anak mo na yun, napakasipag Talagang mana sa'yo, mana sa inyong mag-asawa, yung sipag mong Mian. So, pag pala na pag di ka sumasama sa laot, yun, Binabantayan ko po yung anak ko. Tapos pag may nagtawag sa akin na magtinda ng isda, natinda po. Tsaka nagtinda. Porsentuhan po. Porsentuhan, magkano po? Sa 100 po, 20 pesos. 20. So, may 20 pesos ka sa 100. Nakakailang benta? Depende po. Minsan 300 lang. May 60 Ano bang mga klaseng isda yan? Yung mga danggit, ganyan. Yung mga danggit? Mga bulinaw, ganyan. Mabinta rin yung ganung Tapos pag may galing laot, tinatawag na lang po nila ako na lakot na isda. So, bakit mo ginagawa yan Siyempre po, para makatulong din po ako sa asawa ko. Para makatulong ka. Siyempre, para may pang baon-baon sila Mian, So, kaya naman Kaya. Kahit mahirap. Kahit mahirap, no? Basta mahirap talaga, kung ano-ano lang talagang diskarte ang ginagawa, Kahit anong racket. Kahit anong racket talaga ginagawa para lang mabuhay, Kasi ang hirap ng buhay ngayon, Kung wala kang hanap buhay na maayos, talagang sobrang hirap. Pero okay naman yung buhay nyo dito, di naman kayo masyadong hirap talaga na, kasi yung iba kasi, minsan, sa isang araw na nakakain, minsan yung iba, wala pa nga Pero sa inyo dito, kumpleto naman yung Pag minsan po, pag wala pong nagtatawag sa akin ng naranasan namin na manghiram ng bigas, pangsahin. Naranasan nyo? Kasi, nag-uutang sa tindahan, pambaon ng dito. Nangutang kayo. Grabe mga kalingap, halos lahat ng tinutulungan natin, ganito yung kalagayan. Siyempre, kung hindi ka naman mangutang, wala kayong kakainin, di ba? So, anong pinakamahirap na, pagsubok sa buhay nyo na pagdaanan dito, na pinagdaanan? Pinakamahirap? Pinakamahirap po nung
nagkasakit po yung asawa ko nga hindi siya nakalakad 3 buwan. Ah, Tapos buntis pa po ako noon. Halos na, bakit karamihan na yung ganyan yung ano, yung sakit ng mga mangingisda? hindi ko po alam, siguro na pasma po kasi nagmamakinista po siya. Ay, hindi hira ano. Nagmamakinista. Tapos na eh. Yun na nga, kabaraon din ako sa utang, yung hindi siya nakalakad. At kasi po, manganganakin din po ako sa bunso ko, ultimo piso, wala po. Ultimo piso. Okay. Yun nanganak po ako. Wawa naman sila. Kahit manganganakin na po ako, naglalako rin po ako ng isda. Kahit buntis ka na, naglalako ka? Siya? Lalako. Ay. Grabe. Hindi ko nga po akalain na, halimbawa, Hindi mo inisip na baka delikado, baka bigla ka na lang maano siya kasi na nga buntis po, ka. muntikan na po. Kasi halimbawa po, ngayong hapon po ako naglako ng isda, kinabukasan po nanganak na po. Ay siya? So yun ang pinakamahirap na pinagdaanan na yung nagkasakit yung ano, yung asawa mo. Parang naiyak si nanay ah. Hirap kasi po magkwento pag balik-balikan po yung Mga nakaraan, mga pagsubok, mga ano, nangyari. So ayun mga kalingap. So ano po mga pangarap niyo po sa mga anak niyo na eh? Kaya ano kay Sheena, ang ganda ni Sheena oh. ang pangarap po Parang sa si Angel Locsin, no? kanila, yung makapagtapos po sila sa pag-aaral para po makatulong rin po sila sa amin. At kung ano man pong mangyari sa kanila, makakaangat din po sila. Huwag na po sila maggaya sa amin. Oo. Ano pa lang natapos mo na eh? Grade 6 lang po. Grade 6. Bakit nung mga kapanahonan noon at di nakapag-aral ng maayos? Mahirap po kasi balikan na. Tulad nga po, Ilang taong ka ba nag-asawa noon? 21 po. Bata-bata pa. Hirap talaga po Dapat sa mga balikan ganyang, po. sa mga ganyang edad, nag-aaral pa eh. Kung tungkol po kasi pag Tinamaan binalikan ko po tinamaan ni Cupido ng aga. kung babalikan ko po talaga yung kwento ko nung dalaga pa ako. Pwede mo ikwento ngayon, dalaga. Kasi po, na parang nahihirapan na po, kasi po ako ulila na rin po siya. Ulila ka. Siguro kung nag-aaral ka ngayon eh, siguro Opo. maganda ngayon yung buhay mo. Kasi yung nanay ko talaga po, mahirap din talaga po siya. Tapos tulad nga nun, may sakit siya. Nung nakaraang taon lang po namatay yung tatay ko. Nung nakaraan. Opo, nung nakaraan lang po. Tapos si mama naman, 3 years na po siya na wala. 3 Kaya years ang na. hirap talaga po balikan ng mga kadalagahan ko pa po baga. Ang hirap talaga. Ang hirap, no? Kanya talaga ang buhay na yun, no? Di natin, hawak kasi ang buhay natin, eh. Di natin alam yung mga mangyayari. So, nagkataon talaga na di mo na masisisi sarili mo kasi nangyayari na, eh. So, ang ano mo na, eh, so, ang ginagawa mo ngayon ay gusto mong bumawi sa mga anak mo. So, gusto mong makapagtapos sila ng pag-aaral. Ang gusto ko po sa mga anak ko, makapagtapos po sila sa pag-aaral para po hindi na po sila magsunod sa yapak ko Yun. na wala pong natapos kasi nga sa hirap ng buhay. Gusto ko na lang bumawi po sa kanila nga makapagtapos talaga po at para makatulong rin po sila sa amin at sa mga lola po niya. At mahirap din po ang lola niya. Papangkilan din po yung lolo niya. Hirap din. Opo. Yun lang din po ang hanap buhay niya. Kahit hanggang ngayon po at senior citizen na, mahirap din talaga. Pag minsan, pag wala kaming kinakain, doon din po sila natakbo nga maghiram ng pamasahe. Sa inyo? Doon po sa kanila. Sa kanila. Tapos sabi ng mga bata, Mama, wala pa po kayong pamasahe. Sabi ko wala. Doon na lang muna po kayo magkain kay lola niya para makakain po sila ng tanghalian. Ganun po ang ano ko sa kanila. Kasi mahirap man po sila pag nag-absent, baka magbagsak sa school. Wala silang kinabukasan pag dating ng panahon. Oo. Kasi talaga iniisip yung kinabukasan nila. Pagmana sa kanila, sa mga edukasyon nila, na ganun nga ang nangyari. At
Ang tangi ipamana mo sa kanila ay edukasyon. Wala man kayong yaman ipamana sa kanila. So ang gusto mong mangyari, makapagtapos sila. Yun ang ipamana mo sa kanila, mga anak mo. Yun. Kahit pa paano, kahit mahirap. Basta sama-sama po kami, masaya na po. Huwag lang po magkasakit. Huwag lang magkasangit, no. Laban lang na sa hirap ng buhay, ano. Kasi ito yung binigay sa atin ng Panginoon. So, hindi man habang buhay magiging ganito sila, ano, sila Mian. Siyempre, talagang nakita ko din kay Mian yung kasipagan niya. Na talagang, Pag minsan nga po yan, pag wala pong pamasahe, nag-extra din po yan maglako ng isda para po pagdating ng tanghali, may pamasahe na po siya. grabe, no. Butit di ka nahihiya maglako ng isda. Hindi naman, Bakit di mo kinahiya? ano po, marangal na trabaho. Yun, grabe mga kalinga po. Ang galing ni ano. Bakit may kanya ano? Marangal na importante hindi ka nagnakaw. Kasi marangal na trabaho yan eh, naghahanap buhay ka. Siguro sa ibang dalaga, nahihiya na kasi may ibang dalaga na ganyan eh. Kahit na mahirap, talagang social ang ano dating. Pero si Mian talagang di niya kinahiya yung ano, yung estado ng buhay niyo. Ganito kayo kahirap. So ano, Yung pangbubunga po namin, nung nakaraan lang po, inutangan ko pa po yung pambili ng tawid. butas-butasin ito. Butas-butas nga oh. Lahat may mga plastic po yan nung nakaraan. Paano pag bagyo dito, Nay? Okay lang kayo dito pag bagyo? Hindi po kami nakakatulog. Po, nakakatulog at turuan po. Ano lang po namin, nag-vacation po kami sa simbahan o kaya sa barangay. nag-evacuate kayo. Butit may evacuation dito, ano? Yan. Sige, Nay, laban lang sa buhay, Nay. Huwag kang susuko, ah. Hindi po. Lakasan mo lagi ang loob mo. Hanggat kaya pa po namin. Lalakasin talaga po para makapagtapos po sila sa pag. Yun. Believe ako kay ano kasi talagang ano siya, positibo sa buhay. Bakit nagiging ano ka? Bakit taging yung mindset mo ay talagang positibo ano, Mian? Saan mo nakakuha yan? Sa ano po, sa kanila din po. Sa kanila mama mo? Opo. Ay, grabe, no? Siya yata po nagmana sa akin pag dapat. Oo, siyempre, ganyan talaga yung buhay. Di man natin, walang dumaan sa hirap eh. At siyempre lahat ng kumbaga, yung sakripisyo at hirap at halimbawa makapagtapos na si Mian, makatulong na sa inyo. Pero lahat ng hirap, walang bagay na ano, maano mo agad yung kumbaga lahat ng bagay ay pinaghirapan. Tulad ng pag-aaral ni Mian. Kailangan dumaan muna sa hirap bago mo malampasan ang lahat ng mga pagsubok sa buhay. Ano bang buhay na ibibigay mo kay kina mama mo kapag ikaw ay nakatapos? Buhay po na hindi pa po nila nararanasan. Yung kumain po sa isang araw Yung kumain sa isang araw sa 3 beses. Yung ano po na pag kailangan nila ng pahinga, hindi na po sila nakakapahinga. Yung gusto ko po na ibigay sa nila yung buhay na Masagana. Na masagana po. Na lahat ng hindi nila nakakain. Gusto ko po na nakakain nila balang araw. Wow, grabe. Kung gusto nung hindi nila naranasan, gusto mo iparana sa kanila. Yung mag-shopping. Yung ganun. Manood ng sine, di ba? Di pa naranasan na yung mag-shopping, di ba? Manood ng sine. So, malay mo, matutupad lahat ng pangarap mo, di ba? Kasi kumbaga sabi nga ni Manny Pacquiao, bilog ang mundo. Anong malay mo, bilog ang mundo? Umiikot lang yung buhay natin eh. Umiikot yung buhay natin. Umiikot yung kapalaran natin. Baka sa sunod, mas, swerte yung mo. Kumbaga, mababago lahat ng kapalaran mo, di ba? Hindi kasi natin alam eh. Habang nabubuhay dito sa mundo, may pag-asa tayo, Mian? Kaya ikaw, wag ka munang mag-boyfriend ha, pag ka na, ha? Kapag ilang taon ka na ngayon? Wag ka munang mag-boyfriend ha.
Isipin mo yung hirap ng buhay nyo dito, ha? Ikaw ate Mian, wala ka bang boyfriend ngayon? Wala po. Huwag mo na mag-boyfriend, ha? Kasi unahin mo ng pag-aaral kasi kung papasok ka sa ganyan, mawala ka sa sa focus mo sa pag-aaral. Kaya isipin yung ang hirap ng buhay nila mama mo para matulungan nyo sila. Kaya sinasabi ko to sa inyo kasi para maging aware kayo na saka na yung boyfriend pag nakatapos na kayo, di ba? Di ba, Nay? Para sa kanila naman po yun pag nakatapos sila sa pag-aaral. Huwag yung isipin na si mama mo ay maagang nag-asawa noon. Huwag kayong kay mama mo na kasi iba-iba naman yung talagang buhay natin. Kung isipin mo talaga yung gusto mo makatapos, ito pa yung pangarap mo, huwag ka muna di ba? Sige. So ayan, din yung kwento ng buhay nila nanay pala. Nakakaawa din at nakakalungkot din pero bilib ako sa mga anak ni nanay kasi madiskarte, sa kabila po ng hirap ng buhay, porsigido po mag-aaral, may pangarap, nagsusumika po. Kaya itong pamilyang ito ay deserve po nating matulungan po, mga kalingap. Kaya dito kami, Nay, para matulungan po kayo. Itong tulong namin sa inyo, Nay, kunti lang naman ito. At sana makatulong sa pang-araw-araw nyo, Nay. Pinaka-importante dito yung pang-araw-araw nyo, di ba? Siyempre, para sa pag-aaral ni Mian. Siyempre, dahil sa vlog na ito, baka may mag-abot ng tulong sa inyo dito. Ayan. Kasi yung mga nanonood sa atin, siyempre baka may maawa sa inyo. Kaya dito kami, Nay, para magbigay ng kaunting tulong kay Mian. So sana makatulong ito, Nay, kahit kunti lang ito. Ayan. Kasi saan ko na ibibigay ito, Nay? Kay Mian. So ito, Mian, tanggapin mo itong 2,000 pesos. Maraming salamat. So anong naramdaman mo ngayon, Mian? Masaya po. Kasi po kahit gaano po kalayo, nakarating po kayo sa lugar namin. Yun. Ang layo pa ng lugar nyo. Halos 3 oras ng biniyahe. Sa 3 oras ng biyahe, nakatulog ako eh. So ano pa? Na sana po marami pa po kayong matulungan. Sana lagi po kayong gabayan ni Lord. Siyempre, andito kami para magbigay ng saya at pag-asa sa inyo. Nakita naman natin yung So, kita ko sa mukha ni Mian at nanay yung saya na nabutan natin ng tulong. Ayan. Na di nila inaasahan na di na ba inaasahan na ito, Nay, na mapuntahan kayo ng Team Kalingap dito? Hindi nila inaasahan. Kasi ang layo ng lugar nyo eh. So, masaya ka. Ikaw, masaya ka ba? Parang malungkot kaya hindi ka masaya? Masaya po. Masaya ka? Ayan, mag-aral ka mabuti, ha? Gawin mo inspirasyon sila mama mo, ha? So, ayan po, mga kalingap. At sana po sa mga nais pong mag-abot po ng tulong kina Mian, sa kanyang pamilya, kay nanay, i-message na po ako sa aking official FB page po, Kalingap Tata. Sa mga nais po mag-abot po ng tulong kasi deserve naman nila ng tulong talaga kasi napakahirap ng buhay nila. Wala silang gagamit-gamit, ultimo misa, upuan, wala. Ayan, kaya ginagawa namin ngayon, nakaupo kami dito sa hig. Siyempre, ang kusina nila, mga kalingap, sira-sira po. Ayan, grabe, sira-sira po, mga kalingap. Kaya pagpasok ko pa lang dito sa bahay nila, talagang naawa ko po, mga kalingap. Sobrang naawa po ako talaga ako. Naawa ko, mga kalingap. Ayan, ito lang yung miso. Saan kayo nagsisiyar dito, Nay? Wala po.
Wala kayong CR saan? Sa dagat lang. Nakisiar lang po kami. Tatakbo lang sa dagat. Nakisiar. Ay, naka-CR ka sa bahay. Ang hirap pala dito lang CR. Kapitbahay lang po pag oras na mo ganun. Paano pag nagsarado na yung CR ng kapitbahay mo? Hindi Yung, po yun. halimbawa, hating gabi na, Sabihanan ko. yung natatay ka na, di ka na maka... Yun lang po sabihanan. Sabihin na. Yan, isipin mo mga kalingap ha. Wala silang CR. Yung tubig nyo, saan nyo kinukuha? Sa bumbahan lang po. Yung nadaan ng baga po. Nainom ba yung tubig nyo? Apo. Nainom? Yan, kawawa sila mga kalingap. Walang CR. Ayun. Ayan po, sana po sa may mga ginto ang puso dyan, sana po maabutan natin sila ng tulong. So, i-message po ako sa mga nais pong tumulong kinamian, na nanay. Ulitin ko po, message po ako sa aking FB page, Kalingap Tata. So ayan po mga kalingap, panibagong pamilya naman po ang ating nabigyan ng saya at pag-asa. At siyempre, unang-una po nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa panahon na binibigay niya sila sa atin. Siyempre sa safety po naming pagbiyahe po lagi, kaya nakapunta kami dito. At siyempre sa biyaya po na binibigay niya sa amin, sa akin, kaya nabiyaan din natin sila sila Mian, sila ate. At tayo po ay instrumento lang po ng Panginoon, or tulay ng Panginoon para makapag-abot po ng kaunting biyaya po sa kanila. Kaya maraming salamat po sa ating mga minamahal nating mga viewers, sa mga OFW na laging nandyan sa atin, nanonood sa ating mga vlog. At sana po ay sa panonood nyo po ng vlog natin kinamian, sana huwag nyo pong skip ang ads kasi malaking tulong po yan. Hindi nyo pag-skip ng ads kasi dyan tayo kumuha ng pantulong. At sana po mabalikan natin sila Mian, mabalikan natin sila at mabigyan ulit natin ng kaunting tulong. Kaya maraming salamat po sa inyo lahat po mga kalingap sa patuloy niyo pong suporta sa aking channel. Ayan. So, panibagong pamilya ulit naman ang natutulungan natin. Kaya masarap sa pakiramdam po kapag nakatulong tayo lalo natin nakita nating mahirap talaga ang buhay. Masarap po sa pakiramdam na makatulong tayo. Kaya maraming salamat po. So, anong mensahe mo, Mian, sa mga nanonood sa atin ulit? Huwag lang po kayong susuko sa mga problema nyo. Laban lang po. Dahil mga pagsubok lang po yan. Yan, grabe. Ang galing sumagot ni Mian. Ikaw, Nay, anong message mo? Sa mga nanonood sa atin. Malay mo, may tutulong sa inyo. Ano masasabi mo na nabigyan kayo ng tulong ngayon? Maraming salamat po sa inyo. Kung halimbawa may papalaran man po kami nga, matulungan po ulit. At ganun nga po, maraming salamat po talaga sa inyo. Ikaw, Angel Locsin. Kamukha ni Angel Locsin, no? Ano masasabi mo? Mahihain po. Sige lang tawa. Masayahin siya, no? Kahit na So, ayan po mga kalingap. So, pa-like and share po ng video na ito, mga kalingap. Sige po, Nay. Hindi na po kayo magtatagal at may pupuntahan po kami. Kaya na pong bahala sa tulong namin, Ayan. Lagi lang po kayo magpalakas, Nay. Lagi ba kayo nagpipray dito? Nagdarasal? Ayan. Huwag niya laging kalimutan ng Panginoon kasi ang Panginoon po ay siya ang tumutulong sa atin. Kahit kaya naman kahirap ang buhay, lagi tayong tatawag sa Panginoon. Kasi siya yung nagpo-provide sa atin ng mga pangangailangan natin. Kaya, salamat po sa Panginoon. Thank you po sa laging paggabay sa atin. So, ayan mga kalingap. Thank you po ulit. So, mga kalingap, subscribe po ng channel po ni Kuya Bal Santos Patubang at Edna Vlogs at siyempre kay Kalingap Rab. So, ulit mga kalingap, pa-like and share po ng video na ito. So, ayan. Na magtatagal Mian. Mapaalam na po kami. So, ayan mga kalingap, maraming salamat po sa inyo. So, ayan mga kalingap. Sige, bye-bye. Ingat po. Ingat kayo lagi, Sige po. Kayo din po. Oh, God bless. So, ayan po mga kalingap. Pa-presko pala dito sa inyo, no? Sariwa yung hangin. Kasi malapit lang sa dagat. Yan. Sheena.
Wala kami. Bye-bye. Mga kalingap. Nakakabilib ang magkakapatid na ito. Mga kalingap. Sipag po. Ayan po mga kalingap, panibagong pamilya na po ang ating natutulungan sa pamamagitan po ng ating paghahanap po ng karapat-dapat na matulungan po at nakita natin ang pamilya po ni Mian. Ayan. Sa paglalakad natin at paghahanap ay nakita namin siya at sinunod namin sa bahay nila at yun nga, napakahirap din ang buhay at sira-sira din po ang bahay. Kaya deserve po nila matulungan at napakasipag po ni Mian po mga kalingap. Nagtatrabaho, nagpa-part-time para lang makapag-ipon para sa susunod na pasukan po mga kalingap. Kaya mga kalingap, palike and share ng video na ito para mas marami pa tayong matutulungan. Ayan, maraming salamat po sa inyo mga kalingap. God bless po sa ating lahat. Lagi po natin tatandaan na mahal po tayo ng Panginoon. God bless po sa ating lahat po mga kalingap.